Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1571. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang natukoy ni Yezuan bilang isang second degree na Undying Soul Realm expert. Kasalukuyan siyang nasa 6th degree Undying Soul Realm, habang ang Old Tree, Ghost Dome Emperor, at Wei Zhenchen ay nasa 8th degree Undying Soul Realm. Hindi dapat maging problema para sa kanila na makitungo sa isang second degree na Undying Soul Realm expert. Hindi lang niya alam kung nasira ang teleportation array. Kahit anong mangyari, kailangan muna niyang patayin ang apat na ito. Pumunta ka. Matapos ilagay si Suyu at ang iba pa sa malapit, si Yezuan ay mabilis na sumisingil. Siyempre, kung maaari, ayaw ni Yezuan na makipag-away sa 4 na taong ito. Kung gusto niyang lumaban, kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Nanguna ang matandang puno at direktang inilantad ang kanyang aura para ipaalam sa kabilang partido. Pupunta ka sa 100 Beasts region gaya ng inaasahan. Good timing. Ang second degree Undying Soul Realm expert ang unang nakatuklas sa Old Tree. Pagkatapos ng mahinang sigaw, diretso siyang umangkas. Nakita sila ng matandang puno at mabilis na tumalikod para umalis. Ito ang plano ni Yezuan para akitin ang kalaban. Si Yezuan, sa kabilang banda, ay itinago ang kanyang aura at pagkatapos ay sumugod upang tingnan kung magagamit ang teleportation array. Gayunpaman, nang pumasok siya sa palasyo ng teleportasyon, nagdilim ang kanyang ekspresyon. F***, ang teleportation array ay talagang nawasak. Ding! Ang teleportation array ay 60% na nasira. Aabutin ng isang araw para maayos. Simulan ang pag-aayos. Nag-prompt ang system. Walang pakialam si Yezuan kung gagamitin niya ang teleportation array o hindi. Sa anumang kaso, hindi gagastos ng Super Devo Uling Crystal para ayusin ang teleportation array. Aayusin niya muna. Ding! Nagsisimula ng ayusin ang teleportation array. Nang tumunog ang notification ng system, isang malakas na tawa ang umalangaw mula sa labas. Alam kong gagamitin mo yung teleportation array, kaya sinira ko. Hahaha. Ang boses na ito ay kabilang sa second degree Undying Soul Realm middle-aged na lalaki. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na kayang ayusin ni Yezuan ang teleportation array. Dahil gusto mong mamatay ng mabilis, tutuperin ko ang hiling mo. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang siya ay direktang umaatake. Hindi magagamit ang Death Pursuit Order, Undying Soul Realm, Flaming Sun Rope, at iba pang kasanayan. Gayunpaman, maaaring gamitin ang Sky Shattering Meteor Slash at Unicorn's Descent. Gayunpaman, aabutin ng isang araw para maayos ang teleportation array, kaya natural na hindi gagamitin ni Yezuan ang dalawang kasanayang ito. 3 first degree na Undying Soul Realm expert at isang second degree na Undying Soul Realm expert na eksperto ang talagang mahirap para kay Yezuan. Ang Sky Spider Sect Elder na nasa ikalawang yugto ng Undying Soul Realm ay ibinigay sa Ghost Dome Great Emperor. Para sa natitirang 3, sina Yezuan, Elder Shu, at Wei Zhenchen ay kumuha ng tig-isa, na naging 4 laban sa 4 na labanan. Brat, ikaw ay nasa ika-6 na layer pa lang ng Undying Fleshla Body. Hindi masisira ang mga eksperto sa Soul Realm, sa kanila ay isang ilang junior lang na may Undying Soul Realm na katawan. Hindi lang sila nagdulot ng kaguluhan sa Sky Spider Sect, pinatay pa nila ang ilang eksperto kasama ang mga eksperto sa Undying Soul Realm. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, nahulaan ng Sky Spider Sect Master na si Yezuan at ang iba pa ay mga elite na ipinadala ng 100 Beasts Realm. Paano kung mas mababa ako sa iyo ng 4 na antas? Si Yezuan ay puno ng paghamak. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng sunod-sunod na alon ng Void Flame Sword Ripples. Kung gayon, gusto kong makita kung ano ang karapatan mong magbulalas ng kalokohan sa harap ko. Galit na umungol ang matanda. Punit-punit ang damit sa likod niya. 8 matutulis na paa ng gagamba ang tumusok patungo kay Yezuan. Ang Demon Spider Clan ay mahusay sa one-on-one na labanan. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi natakot sa 8 spider legs. Khlang! Khlang! Khlang!
Ngunit kailangang sabihin na ang 8 spider legs ay napakahirap harapin. Ang mga pag-atake ni Yezuan ay walang magawa sa matanda. Kung si Yezuan ay nagkaroon ng Fist of Slaughter's buff, o kung siya ay nakalusot sa Undying Soul Realm, ang matanda ay hindi makakatagal ng higit sa 10 galaw laban kay Yezuan. Sa kasamaang palad, siya ay nasa Undying Soul Realm lamang. Sa kabilang panig, ang Old Tree at Wei Zhenchen ay naglalaban ng isa-isa. Ang una ay may mataas na kamay, habang ang huli ay pantay-pantay. Ang panig ng Ghost Dome Great Emperor ay pantay-pantay din. Sa kasalukuyan, tila sila ang may kapangyarihan. Gayunpaman, ang labanan ay hindi maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Si Suyu at ang iba ay walang mga bodyguard. Kung sila ay mahuli, ang lahat ng kanilang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sa makatuwid, iniisip ni Yezuan kung dapat ba niyang gamitin ang Unicorn's Descent o Sky-Shattering Meteor Slash. Itago natin sila sa ngayon. Nakikita ng My Eye of Revelation ang sitwasyon ni Suyu. Walang pagmamadali. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Yezuan na huwag munang gamitin ang kanyang 2 trump card pansamantala. Dahil iyon ang kaso, kailangan niyang umasa sa kanyang kakayahan upang manalo. Kung gusto niyang mabilis na manalo sa laban na ito, kailangan muna niyang bawasan ang mga numero ng kalaban. Sa kasalukuyan, siya, Wei Zhenchen, at Ghost Dome Great Emperor ay halos tapos na sa pakikipaglaban. Tanging ang matandang puno lamang ang nangunguna. Sa makatuwid, ang plano ni Yezuan ay hayaan ang Old Tree na pumunta muna at tapusin ang kanyang kalaban. Dahil hindi magagamit ang Death Hunt Command, maaari lamang niyang gamitin ang Eye of the Void at ang Eye of Space. Sa pag-iisip nito, sadyang humiwalay si Yezuan mula sa Old Tree. Sinamantala ng matandang ito mula sa Sky Spider Sect ang sitwasyon para habulin siya. Nang si Yezuan ay medyo malayo sa Old Tree, ngunit ang Old Tree ay nagkataong nasa loob ng kanyang sensing range, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Sa isang iglap, inilagay niya ang Old Tree sa kanyang planting space. Ano? Laking gulat ng kalaban ni Old Tree dahil sa mismong mga mata niya na wala ang Old Tree. Gayunpaman, nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niya na ang Old Tree ay tumawid ng malayo at ngayon ay nasa tapat ni Yezuan. Sa sandaling ito, ang kalaban ni Yezuan ay napapalibutan na ni Yezuan at Old Tree. Ang biglaang pagsulpot ni Old Tree ay nagulat sa kanya. Bam! Isang naglalagablab na kamao ang dumapo sa likod ng matanda at nabali ang 3 sa kanyang mga binti ng gagamba. Ang mga spider legs na ito ay bahagi ng katawan ng matanda. Hindi magiging madali ang pagbawi sa kanila. Eye of Space. Habang umaatake ang Old Tree, itinaas din ni Yezuan ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Eye of Space. Ang Void Flame Sword Ripple ay tumama sa Spatial Rift at inatake ang matanda mula sa kanyang kanan. Bam! Medyo malakas ang pangangatawan ng matandang ito. Hindi sumabog ang kanyang ulo matapos kunin ang Void Flame Sword Ripple. Bagamat hindi niya agad napatay ang kanyang kalaban, sa pagdagdag ng Old Tree, nagbago ang sitwasyon sa 2 laban sa 1. Nang makita ito, ang kalaban ng Old Tree ay agad na sumugod kay Yezuan, ngunit tatagal ito ng hindi bababa sa 2 segundo. Makalipas ang 2 segundo, malubhang nasugatan ang kalaban ni Yezuan. Pagkatapos, humiwalay si Yezuan sa kanyang kalaban at gumamit ng parehong taktika. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, napakatalino ng kanyang kalaban at nakipagsanib puwersa sa kanyang kapareha. Ang isang matandang halimaw na nabuhay ng libu-libong taon ay hindi ganoon katanga. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang matanda ay naglabas ng isang bagay. Ito ang signal flare ng Sky Spider Sect. Masyado kang walang muwang. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan at bahagyang kumulubot ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, dapat mamatay ang matandang ito. Kabanata 1572, Hawak ng Underworld. Isang malakas na puwersang pansiwang ang bumalot sa matandang lalaki na lubhang nasugatan. Ano? Gulat na gulat ang matanda. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang enerhiyang ito. Bago pa siya makapag-react, ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang lumipad patungo sa Ghost Dome Great Emperor. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng matanda, ngunit huli na ang lahat.
Dumating na ang lumang puno sa pagitan niya at ng Ghost Dome Great Emperor na may natitirang apoy at nasuntok. Bang! Sa wakas ay sumabog ang ulo ng Elder ng Sky Spider Sect. Ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at pinatay ng Nihility Flame Sword Wave ni Yezuan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa wakas, may nahulog. Kung hindi dahil sa tensyonado na sitwasyon, hindi hahayaan ni Yezuan na gamitin ng Ghost Dome Great Emperor ang Grip of the Underworld. Kung tutuusin, makakaubos ito ng kaunti sa buff ng Elegy of Souls. Gayunpaman, sa pagkamatay ng matanda, naging simple ang mga bagay. Muling nagtulungan si Yezuan at ang Old Tree para patayin ang kalaban ng Old Tree. Hindi lamang iyon, ang matandang lalaki na namatay ngayon ay nagpalakas din ng lakas ni Yezuan at ng iba pa, na naging mas mahusay sa kanila. Ito ay hindi maganda. Ang ekspresyon ng second layer Undying Soul Realm na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumubog. Naisip niya na sapat na ang pakikitungo kay Yezuan at sa iba pa. Hindi niya inaasahan na isa sa kanyang mga tauhan ang unang mamamatay. Mukhang kailangan muna niyang umatras. Sinusubukang tumakas. Nag-scan si Yezuan gamit ang kanyang Eye of Revelation at nakitang sinusubukang tumakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngumiti siya ng mahina. Sinamantala ang pagkakataong ito, inabot ng Ghost Dome Great Emperor ang kanyang kamay at ginamit muli ang Grip of the Underworld. Ang ekspresyon ng kalaban ng Old Tree ay nagbago ng husto. Ang kanyang katawan ay hinayla patungo sa Ghost Dome Great Emperor. Sinamantala ang pagkakataong ito, si Yezuan at ang Old Tree ay sabay na umatake. Bang! Bang! Dalawang muffled sound ang umalingaw nang sumabog ang ulo ng lalaki. Nang makita ito, nawalan ng gana ang kalaban ni Wei Zhenchen na lumaban. Kung kamatayan lamang, hindi siya natakot dahil mayroon pa siyang binhing kaluluwa sa pangunahing sekta. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano mangangailangan ang isang binhi ng kaluluwa ng malaking halaga ng makalangit na kayamanan at maaaring mangailangan ng 1,000 taon upang muling mabuhay, siya ay natakot. Ang pagkatalo ay higit pa sa pakinabang. Sa kasamaang palad, hindi binalak ni Yezuan na palayain ang sinuman sa kanila. Inutusan niya ang Ghost Dome Great Emperor na abutin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakipagsanib puwersa siya sa Old Tree at Wei Zhenchen para salakayin ang ikatlong lalaki. Kinubkob ng tatlo, ang taong ito ay natalo sa 10 round at pagkatapos ay napatay. Sa oras na ito, nakakuha na si Yezuan ng 3 Universe Ring. Bagamat walang gaanong bagay sa loob, nadagdagan pa rin ito ng husto ang lakas niya at ni Old Shu. Sinabi ni Yezuan kay Old Shu at Wei Zhenchen. Sa pagsasama-sama ni Old Shu, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen, hindi niya sila mapipigilan ng matagal. Damn it! Nagdilim ang mukha ng medyo may edad na habang naghahanap ng pagkakataong makatakas. Sa kasamaang palad, ang Old Tree at ang pagkubkob ng dalawa pa ay hindi malalampasan. Hindi man lang siya makatakas. Maghintay ka lang. Ipaghihiganti ako ng Sect Master. Sigaw ng medyo may edad na lalaki. Siya ay gumugol ng maraming oras upang bumuo ng isang binhi ng kaluluwa. Kahit na siya ay namatay ngayon at ang kanyang kaluluwa ay nawasak, ang binhi ng kaluluwa ay magsisimulang lumago at muling mabubuhay. Ngumisi si Yezuan. Anong Sky Spider? Siya ay isang tao lamang na nagpalawak ng kanyang mga tagasunod at ginamit sila sa paglinang. Nais niyang maging isang Diyos. Anong biro? Kung bibigyan siya ng mas maraming oras, maaari niyang tuklasin ang buong 5 Poison Territory. Sky Spider Sect, Snake Shadow Palace, Thuwism Society, lahat sila ay mawawasak. Ilang saglit lang ang tinagal ng medyo may edad na lalaki. Hindi nagtagal, hindi siya nakalaban sa pag-atake ng tatlo at napatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system notification, mabilis na lumapit si Yezuan at kinuha ang singsing. Oo naman, hindi dadalhin ng mga taong may soul seeds ang lahat dahil maaari silang mabuhay muli. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, maaari nitong madagdagan ng husto ang lakas ni Yezuan at ng iba pa. Ngayon, ang mga bantay ng teleportation array ay patay na lahat. Gayunpaman, ang hanay ng teleportation ay nawasak nila ng maaga. Kaya naman, aabutin ng isang araw para maayos ito. Manatili sa Teleportation Palace. Old Tree,
Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, lumabas kayong tatlo at mag-ingat. Sabi ni Yezuan sa tatlo. Sa espesyal na pagpoposisyon ng kawalan, kung may natuklasan si Yezuan, maaari niyang agad na masira ang kawalan at dalhin sila. Pagkatapos, sisirain niya ang kawalan at aalis. Maliban kung ang ekspertong dumating ay lumampas sa kanyang mga inaasahan, sa pangkalahatan ay walang magiging problema. Gayunpaman, si Suyu ay may naiwang marka ng Young Lord of Poisonous Spider. Kung nanatili sila ng isang araw, imposibleng walang darating. May nahanap ka ba? Pagkatapos ng kalahating araw, nagpadala si Yezuan ng voice transmission sa tatlo sa kabila ng kawalan. Hindi, wala naman. Parehong sagot ni Old Tree at ng dalawa pa. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na may mali. Umalis siya sa teleportation palace at nakiramdam sandali. Nakita niya na bahagyang yumanig ang lupa. Hindi maganda. Agad namang nag-react si Yezuan. Ang Snake Shadow Palace Hall, Golden Toad Sect, Sky Spider Sect, Thuism Society, at Thousand Foot Sect ay kilala bilang Five Poison Sect. Sa kanila, ang Thousand Foot Sect ay bihasa sa paglalakbay sa ilalim ng lupa. Nasa ibaba ang kalaban. Bumalik ka. Binuksan ni Yezuan ang tatlong walang laman na pinto ng magkasunod at ibinalik sina Wei Zhenchen at Ghost Dome Great Emperor. Pagkatapos, dinala niya si Suyu at ang iba pa sa ikatlong void door at dumating sa tabi ng Old Tree. Half-half. Pagkatapos nilang ligtas, hindi napigilan ni Yezuan na bumantong hininga. Ito ay dahil ang isang malaking bilang ng mga eksperto sa Thousand Foot Sect ay malamang na nagtatago sa ilalim ng teleportation palace ngayon lang. Kapag lumabas sila, ito ay magiging napakahirap. Pagkatapos ng lahat, naroon pa rin si Suyu at ang iba pa. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Eye of Perception, Killer Instinct, at Spiritual Awareness. Nakahanap siya ng ilang mga pahiwatig. Sa sandaling ito, sa tabi ng palasyo ng teleportasyon ngayon. Path, 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 mahigit, 10 figure ang lumabas sa lupa. Ang mga taong ito ay pawang mga eksperto ng Thousand Foot Sect. Mayroong kahit isang eksperto sa Undying Soul Realm. Damn it, I originally wanted to wait for Elder Lian coming before making move. Hindi ko inaasahan na makakatakas sila. Ang Undying Soul Realm expert ng Thousand Foot Sect ay sumigaw sa mahinang boses. Alam na niya na ang isang Undying Soul Realm expert ng Sky Spider Sect ay nahulog, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Gusto niyang maghintay para sa isa pang eksperto sa Undying Soul Realm na dumating bago gumawa ng hakbang. Hindi niya inaasahan na huli na ang lahat. Sa kabutihang palad, wala siyang nakitang problema sa teleportation array. Dapat nasa malapit pa sila. Search. Ang Thousand Foot Sect expert ay sumigaw sa mahinang boses at muling naghukay sa lupa. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay nagtatago na si Yezuan sa isang lugar ilang araw na lang. Ang Five Poison Divine Sect na ito ay talagang walang humpay. Kalimutan mo na ito, babalik ako at titingnan pagkatapos ng kalahating araw. Kabanata 1573. Sa sandaling ito, umaasa lang si Yezuan na hindi natuklasan ng kabilang partido ang problema sa teleportation array. Sa ganoong paraan, makakabalik siya sa teleportation palace sa kalahating araw at direktang mag-teleport. Napakabilis, isa pang kalahating araw ang lumipas. Ding! Naayos na ang teleportation array. Isang system notification ang tumunog sa isip ni Yezuan. Tila hindi natuklasan ng kabilang partido ang problema sa teleportation array. O marahil ay natuklasan nila ito ngunit hindi ito nawasak. Sa halip, naghahanda silang tambangan doon. Matandang puno, bumalik ka at tingnan kung may tambangan. Binuksan ni Yezuan ang isang walang laman na pinto at hiniling sa Old Tree na tingnan muna ito. Ang lumang puno ay mayroong Seal of Burning Heaven, na walang kamatayan at hindi nasesira. Kasama ng residual flame, ito ay pinakaangkop para sa scouting. Bumalik siya sa teleportation palace at tiningnan ang paligid. Gayunpaman, wala siyang natuklasan. Young Master, mag-teleport muna ako para tingnan. Sabi ni Old Tree kay Yezuan at inactivate ang teleportation array. Makalipas ang ilang segundo, matagumpay siyang nakarating. Pagkatapos, muli niyang sinuri ang paligid at wala siyang natuklasang kakaiba. Mukhang hindi nadiskubre ng Five Poison Sect na ang teleportation array ay nag-aayos mismo.
Sige, let's go. Bahagyang gamaan ang loob ni Yezuan. Pagkatapos ay dinala niya si Suyu at ang iba pa sa walang laman na pinto at muling nag-teleport. Whoosh! Tumaas ang hanay ng teleportasyon. Makalipas ang ilang segundo, matagumpay na nag-teleport ang grupo. Gayunpaman, pagkalapag, napagtanto ni Yezuan na may mali. Ayon sa mapa, ito ay dapat na isang two-way teleportation array. Bakit walang teleportation array dito? Maaaring binago ang hanay ng teleportasyon. Hindi, imposible iyon. Pumunta ako dito ng maayos ang teleportation array. Hindi ito maaaring baguhin. Nangangahulugan ito na ang teleportation array sa ibaba namin ay nawasak. Panipi, agad namang nag-react si Yezuan. Ito ay dahil isa rin itong palasyo ng teleportasyon, hindi isang foothold. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Baka nahulog siya sa bitag ng kalaban. Maaaring may malaking bilang ng mga ambas sa paligid. Naghanap lang ang old tree sa malapit. Let's go. Maghihiwalay na tayo. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Hiniling niya sa old tree at Ghost Dome Great Emperor na umalis ng magkahiwalay habang nananatili siya kay Wei Zhenchen. Bagamat nahulog siya sa isang ambush, sa pagkakataong ito, maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito para makalusot. Sino ang biktima? Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan habang dinadala niya. Si Wei Zhenchen sa hilaga. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, ang lumang puno ay bumangga sa dalawang eksperto mula sa Sky Spider Sect. Ang isa sa kanila ay isang eksperto sa Undying Second Layer. Mukhang nahulog nga sila sa isang ambush. Sumuko ka at ibigay mo ang gintong pusa, at iiwan ka namin ng isang buo na bangkay. Ang pangalawang layer na Undying Soul Realm Sky Spider Sect Elder ay nagsabi sa Old Tree. Nagpadala si Old Shu ng sound transmission kay Yezuan nang hindi nawawala ang isang salita, pagkatapos ay nagsabi, kayong dalawa lang. Dahil nag-teleport ka na rito, dapat mong malaman na isa itong bitag. Ngayong nawasak na ang teleportation array, nagpadala ng mas maraming tao ang Sect Master para palibutan ang lugar na ito. Kahit na mayroon kang Eye of Space, hindi ka makakatakas ngayon. Sinabi ng pangalawang layer na Undying Soul Realm Sky Spider Sect Elder. Kung gayon ay subukan natin. Sabi ni Old Tree sa mahinang boses. Sa sumunod na sandali, isang void door ang bumukas sa tabi niya. Pinangunahan ni Yezuan ang Ghost Dome Great Emperor at si Wei Zhenchen dito. Susunod, kailangan niyang makipaglaban kay Suyu at sa iba pa. Kaya naman, ang labanang ito ay kailangang matapos kaagad. Kung hindi, mahihirapan silang harapin kapag dumating na ang mga reinforcement ng kalaban. Patayin. Upang makatipid ng oras, hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan. Agad niyang binigay ang utos kay Old Tree at sa dalawa pa. Ngayon ay iba sa nakaraan. Ang kanyang Undying Battle Soul at iba pang mga kasanayan ay wala sa cooldown. Hindi ito kukuha ng masyadong maraming oras upang makitungo sa 2 taong ito. Sa isang iglap, lumitaw ang Old Tree sa likod ng unang layer na Undying Soul Realm Sky Spider Sect Elder at naglunsad ng pag-atake. Bilang karagdagan, ginamit din ni Yezuan ang Eye of Space at naghanda upang patayin ang isa sa kanila. Gayunpaman, ang taong ito ay nakatayo kasama ng pangalawang layer na Undying Soul Realm Elder. Agad na nag-react ang huli at na-neutralize ang mga pag-atake ni Old Tree at Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi natitigil si Yezuan. Grip of the Underworld. Iniabot ng Ghost Dome Great Emperor ang kanyang kamay at gumawa ng grabbing motion. Ang kanyang target ay ang pangalawang layer na Undying Soul Realm Elder. Kasabay nito, ang Old Tree, Wei Zhenchen, at Yezuan ay agad na nagbago ng kanilang target. Haharapin muna nila ang mas malakas. Masyadong walang muwang. 8 Spider Spears. Nanlamig ang mga mata ng pangalawang layer na Undying Soul Realm Sky Spider Sect Elder. Ang 8 spider leg sa likod niya ay tumusok sa matigas na baluti ng Ghost Dome Great Emperor at nagpatatag sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang 8 spider legs ay biglang lumingon sa hangin at tumangay kay Yezuan. Pinuprotektahan ni Yezuan si Suyu at ang iba pa, kaya hindi siya maaaring sumali sa labanan. Sa pagkakataong ito, handa siyang magbayad ng mabigat na halaga. Titig ni kamatayan.
Sa oras na ito, biglang inubos ng Ghost Dome Great Emperor ang 5% ng buff ng Elegy of Souls at itinuon ang kanyang tingin sa pangalawang layer na Undying Soul Realm Elder. Ang hakbang na ito ay naging napakalakas pagkatapos ng mutation ng Ghost Dome Great Emperor. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Ang pagkonsumo ng 5% buff ay hindi maliit, ngunit pagkatapos makita ang kapangyarihan, alam ni Yezuan na sulit ito. Sa oras na ito, ang 8 spider legs ay tumigil sa paggalaw at naging abo, na nagwawala sa hangin. Ang pangalawang layer na Undying Soul Realm Sky Spider Sect Elder ay namatay sa isang iglap. Ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at pinatay ng Nihility Flame Sword Ripple ni Yezuan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay tumaas, ngunit ang buff mula sa elehiya ng mga kaluluwa ay hindi nakabawi dito. Ang isa pang unang layer na Undying Soul Realm Sky Spider Sect Elder ay natigilan. Anong uri ng kasanayan ito? Paano nito papatayin ang isang pangalawang layer na eksperto sa Undying Soul Realm? Sa sandaling ito, naramdaman niya na siya ang may Undying Body Realm, habang si Yezuan at ang iba pa ay nasa Undying Soul Realm. Matapos mamatay ang pangalawang layer na Undying Soul Realm Sky Spider Sect Elder, tumalikod ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen at inatake siya. Mabilis na nagwala si Yezuan at kinuha ang Yin at Yang Ring. Maraming bagay, pero kulang pa rin ako. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Nilamon niya lahat ng nasa loob para lumakas ang lakas nilang apat. Hanggat maaari silang makalusot muli, ang pagkubkob na ito ay hindi nag-agana sa kanila. Sa oras na iyon, papatayin nila ang sinumang dumating. Wala pang isang segundo, namatay ang isa pang Sky Spider Sect Elder, at ang Yin at Yang Ring ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Konti na lang, konti na lang. Si Yezuan ay bahagyang walang magawa, ngunit ito ay hindi mahalaga dahil nakita niya ang ilan pang mga figure na nagmumula sa malayo. Ang isa sa kanila ay ang Young Lord of Poisonous Spider, na dati niyang nakilala. Nagkataon lang. Bukod sa Young Lord of Poisonous Spider, mayroong dalawang pangalawang layer na eksperto sa Undying Soul Realm at dalawang first layer na eksperto sa Undying Soul Realm. Sa Eye of Revelation, halos mahula ni Yezuan ang lakas ng mga bagong dating. Hindi niya inaasahan na nasa malapit ang batang Panginoon ng nakakalason na gagamba. Ito ay magiging masaya. Kabanata 1574. Ang mga sulok ng bibig ni Yezuan ay hindi maiwasang bahagyang kumulubot. Kung hindi niya ginawa, malamang na namatay na ngayon ang Young Lord of Poison Spider. Hindi nagtagal, dumating ang batang Panginoon ng makamandag na gagamba kasama ang 4 na bodyguard. Ang dalawang eksperto sa Second Heaven Undying Soul Realm ay hindi mula sa Sky Spider Sect. Ang isa ay mula sa Thuluism Society at ang isa ay mula sa Thousand-Legged Sect. Lahat ng nasa 5 Poison Divine Sect ay bihasa sa paggamit ng lason. Ang 8 Spider Spear na tumagos sa sandata ng Ghost Dome Great Emperor ay pinahiran din ng lason. Kung ordinaryong tao ang tinamaan nito, nawasak na sana ang kaluluwa nila. Sa kabutihang palad, ang Ghost Dome Great Emperor ay mayroong Immortal Phoenix Bloodline sa kanyang katawan, kaya ayos lang siya. Brat, you actually dare to disturb me on my wedding day. Do you think your life is too long? Ang batang Lord of the Poisonous Spider ay sumulyap kay Yezuan bago tuluyang tumingin kay Suyu, na nasa likuran niya. Why would I? I haven't lived long enough. Ngumiti si Yezuan nang walang pakialam. 20s pa lang siya, paano siya nabuhay ng matagal? Anong biro? Since that's the case, then take the initiative to hand over him. That way, probably I'll let you live. Ang pagpapahayag ng Young Lord of Poison Spider ng I'm the best, ay nakadama ng kalungkutan kay Yezuan. Kung mabubuhay siya, mapipilitan siyang sambahin ang Sky Spider. Anong klaseng biro ito? Kung gusto mong magpasakop ako sayo, depende sa lakas mo. Go! Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan at nagutos. Nang tumunog ang boses, nagmamadaling lumabas si Old Shu at ang dalawa pa. Dahil gusto mong mamatay, ihahatid na kita. Agad na nagbago ang ekspresyon ng Young Lord of Poisonous Spider. Agad namang pumunta sa harap ang 4 na nasa likuran niya. Ang Old Three, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay 3 tao, habang ang kalaban ay 5.
Dalawa sa kanila ay mga eksperto sa Second Heaven Undying Soul Realm. Napakahirap ng labanang ito. Gayunpaman, hanggat maaari nilang bawasan ang mga bilang ng kalaban, magiging madali ang labanang ito. Halos kaagad, nagpalitan ng suntok ang trio ni Old Tree at ang apat na bodyguard ng Young Lord of Poisonous Spider. Para naman kay Yezuan, siya ay nagbantay malapit sa Cat Tribe at tumingin sa Young Lord of Poisonous Spider. Sa mga mata ng huli, tiyak na mamamatay si Yezuan sa pagkakataong ito. Walang pagkakataon na mabuhay siya dahil nagpadala ang Sky Spider Sect ng Undying Soul Third Layer Expert, na darating sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi alam ni Yezuan ang tungkol dito, hindi ito mahalaga. Palaging may trade-off. Sa pagkakataong ito, handa na naman siyang duguan. Matapos matanggap ng trio ng Old Tree ang telepatikong mensahe ni Yezuan, agad nilang inilock ang kanilang mga tingin sa isang tao. Ang taong ito ay isang elder ng Thuluism Society. Kung ikukumpara sa ibang elder ng Thousand Feet Sect, mas madali siyang pakitunguhan. Natirang alam. Sa orihinal, ang Old Tree at ang dalawa pang dalawa ay may kanikanyang kalaban, ngunit ngayon, bigla silang nagpalit ng target, kumikislap sa likod nitong Thuluism Society elder at sinuntok siya ng marahas. Bang! Ang taong ito ay hindi makapag-react sa oras at natama ng suntok, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi masyadong malala. Pagkatapos ay dumating ang malakas na Dragon Tail attack ni Wei Zhenchen at ang Sword Slash ng Ghost Dome Great Emperor. Sa pagkakataong ito, hindi nagawang harangan ng kabilang partido ang lahat ng pag-atake. Nagawa lang niyang harangan ang higanteng Sword Slash ng Ghost Dome Great Emperor bago siya pinalipad ng Dragon Tail ni Wei Zhenchen. Sinamantala ng Ghost Dome Great Emperor ang pagkakataong ito para gamitin muli ang kanyang ultimate move. Death Gaze. Sa tuwing gagamitin niya ang paglipat na ito, ubusin ito ang 5% ng kanyang amplification. Nakaramdam ito ng matinding sakit kay Yezuan. Sa isang iglap, ang amplification ni Yezuan at ng iba pang tatlo ay bumaba mula 45% hanggang 40%. Gayunpaman, ang eksperto sa Thuluism Society ay walang anumang protective chi sa kanya. Matapos tamaan ng galaw ni Ghost Dome Great Emperor, ang kanyang ulo ay agad na naging abo. Walang pakialam si Yezuan sa kaluluwa ng kabilang partido. Direkta niyang sinira ang kawalan at kinuha ang yin at yang ring ng kabilang partido. Pagkatapos, sumili ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Ang palabas ay malapit nang magsimula. Ding! May breakthrough ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa level 7 Undying Physical Body Realm. Ding! May pambihirang tagumpay ang Ash Spirit. Ang host ay kasalukuyang nasa level 9 Undying Physical Body Realm. Ding! May breakthrough si Wei Zhenchen. Ang host ay kasalukuyang nasa level 9 Undying Physical Body Realm. Ding! May tagumpay ang Ghost Dome Great Emperor. Ang host ay kasalukuyang nasa level 9 Undying Physical Body Realm. Apat na magkasunod na notification ng system ang tumunog, na nagpapataas ng aura ng lahat. Ano? Nagulat ang batang Lord of Poisonous Spider at ang tatlo pa. Hindi lang nila napatay ang isang level 2 Undying Soul Realm expert, ngunit nakalusot din sila sa isang iglap. Hindi kaya umasa sila sa katayan para magtanim. Bago pa sila makapag-react, direktang sumalakay si Old Tree at ang dalawa pang matatanda. Sa isang kisap mata, ang dalawa pang elder ng level 1 Undying Soul Realm ay napatay din sa isang iglap. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nahuli sa batang Panginoon ng makamandag na gagamba. Ang ibang tao ay kailangang gumastos ng daan-daan, libu-libo, o kahit libu-libong taon para mag-level up, ngunit si Yezuan at ang iba pa ay talagang nakalusot sa loob lamang ng ilang araw. Ito ba ang reincarnation ng isang immortal? Pumunta ka. Sa wakas ay naunawaan ng batang Lord of Poisonous Spider kung anong uri ng misyon ang kanyang pinukaw. Nag-iba agad ang ekspresyon niya, at mabilis siyang umatras. Gusto mo bang umalis? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at direktang ginamit ang Death Hunt Command upang markahan ang Young Lord of Poisonous Spider, na sinundan ng Eye of Assassination. Matagal bago ang labanang ito, na-activate na niya ang Killing Fist. Ngayong nakapatay na siya ng 3 tao, bagaman hindi na-double ang buff, ito ay hindi bababa sa 70%. Sa pag-iisip pabalik sa araw na iyon, si Yezuan,
na mayroong level 5 Undying Physical Body Realm, ay nagawang makipaglaban sa Young Lord of Poisonous Spider sa 3 beses na buff ng Killing Fist. Ngayong si Yezuan ay nasa level 7 Undying Physical Body Realm, kasama ng Killing Fists buff, siya ay 4 o 5 beses na mas malakas kaysa sa araw na iyon, tama ba? Whoosh! Sa isang iglap, tumawid si Yezuan sa isang malaking distansya at lumipad sa likod ng Young Lord of Poisonous Spider. Ang distansyang ito ay nasa labas na ng hanay ng Ghost Dome Great Emperor's Grip of the Underworld. Hindi maganda. Ang mukha ng batang Lord of Poisonous Spider ay mapula. Nag-react ang utak niya, pero ang katawan niya ay hindi. Rip! Isang malutong na tunog ang umalangaw, na sinundan ng isang alon ng sakit na ipinadala sa utak ng Young Lord of Poisonous Spider. Ang leeg ng Young Lord of Poisonous Spider ay direktang pinutol ng Nihility Flame Sword Wave. Ang dahilan kung bakit hindi direktang inatake ni Yezuan ang ulo ng Young Lord of Poisonous Spider ay dahil natatakot siya sa mga aksidente. Dahil ang mahinang punto ng Undying Realm Expert ay ang utak, ang ulo ay palaging mas matigas kaysa sa leeg. Paano kung hindi niya mapatay ang Young Lord of Poisonous Spider at hayaan siyang kunin ang Faith Crystal? Ngayon, hindi natakot si Yezuan. Sa sandaling ito, ang ulo ng Young Lord of Poisonous Spider ay nahiwalay sa kanyang katawan, at ang interspatial ring ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Young Lord, ang ibang eksperto ng Thousand Foot Sect ay nakakita nito at lubos na natulala. Paanong biglang nauwi sa ganitong sitwasyon ang isang pagkubkob? Hindi tama ang script. Sa susunod na sandali, nakita ng Thousand Foot Sect expert na may level 2 Undying Soul Realm na sumabog ang ulo ng Young Lord of Poisonous Spider. Ang kanyang ulo ay sumabog, at ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan, at naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Nag-condensed man ang Young Lord of Poisonous Spider ng Soul Seed o hindi, kailangan niyang mamatay ngayon. Tumigil ka, sumigaw ang Thousand Foot Sect expert, ngunit sa kasamaang palad, nakagawa na si Yezuan ng kanyang hakbang. Bang! Ang kaluluwa ng batang Lord of Poisonous Spider ay tinamaan at agad na nawala sa pagitan ng langit at lupa. Susunod, turn na ng Thousand Foot Sect expert. Kabanata 1575, pinatay mo ang Young Lord Poison Spider, hindi ka pakakawalan ng Sky Spider. Hindi nakalimutan ng eksperto ng Thousand Foot Sect na magbanta. Kung natatakot ako sa Sky Spider, hindi ko gagawin. Iilan lang kayo sa matataas na kaharian. Calling yourselves gods, how shameless. Ngumuso si Yezuan at sumali sa labanan. Wala pang 3 round, nahulog ang eksperto ng Thousand Foot Sect at nahulog ang Universe Ring sa mga kamay ni Yezuan. Hindi na kailangang sabihin, ang Young Lord Poison Spider, bilang pinuno ng sangay ng Sky Spider Sect, ay nagkaroon ng maraming benepisyo. Si Yezuan ay nakalusot lamang at nasa kalagitnaan na ng yugto ng ikapitong yugto ng Undying Realm. Tila ang Young Lord Poison Spider ay hindi nag-condensed ng isang buto ng kaluluwa. Ngayong patay na siya, hindi na siya muling mabubuhay. Ano kaya ang magiging ekspresyon ni Sky Spider kapag nalaman niyang nahulog ang kanyang pinakatalentadong anak? Hindi naman tayo kalayuan sa 100 Beast Territory. 3 araw na tayo doon. Terra na, hindi umimik si Yezuan at umalis kasama si Suyu at ang iba pa. Ngayong patay na ang Young Lord of the Poison Spider, maaaring personal na kumilos ang Sky Spider. Sa tansya ni Yezuan, ang sect leader ng Sky Spider Sect ay malamang na isang eksperto sa ika-4 o ika-5 yugto ng Undying Soul Realm. Kung naabutan ng kabilang partido, hindi siya matatalo ni Yezuan ngayon. Mabuti pang umalis muna, may mga taong humahabol sa kanila, ngunit lahat sila ay mga eksperto sa una at ika-2 yugto ng Undying Realm. Si Yezuan ay walang nakitang mga eksperto sa ika-3 yugto. Hindi nagtagal, lumipas ang 2.5 araw. Sa katunayan, nasa 100 Beast Territory na sila, ngunit nakaraan na iyon. Ang lugar na ito ay tinangay ng 5 teritoryo ng Lason noong nakaraan, kaya ito ay itinuturing na kanilang teritoryo. Sa wakas, nang malapit ng lisanin ni Yezuan ang 5 Poison Territory at tumungo sa 100 Beast Territory, isang malakas na aura ang mabilis na lumapit. Undying Soul, ika-3 yugto. Sa wakas, may dumating na interesante.
Sa kasamaang palad, malapit na akong tumuntong sa 100 Beast Territory. Hindi ka na makakahabol. Walang magawang umiling si Yezuan. Dahil ito ang huling regalo mula sa 5 Poison Sect, natural na kailangan niyang tanggapin ito. Bastard, naglakas loob ka pang patayin ang young Lord of the Poisonous Spider. Ngayon, puputulan ko ang ulo mo at ibabalik ko ito sa Sky Spider Sect. Ang third stage Undying Soul Realm expert ay sumigaw at agad na sumalakay. Nang makita ito, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Yezuan. Agad siyang nakipagsanib puwersa sa Old Tree at sa iba pa para salubungin sila. Kung gusto ni Yezuan na tapusin ang labanang ito ng mabilis, kailangan niyang gamitin ang kanyang trump card. Natirang alam, ang matandang puno ay mabilis na lumipad at nakipagpalitan ng suntok sa kabilang partido. Pagkatapos, ito ay ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Para naman kay Yezuan, direkta niyang pinunit ang kalawakan at lumapit kay Yezuan pagkatapos makahanap ng pagkakataon. Bumaba na ang unicorn. Ang pangatlong antas na eksperto sa Undying Soul Realm ay agad na tinapakan ng kuko ng unicorn at pagkatapos ay lumubog sa lupa. Ang ganda-ganda mo noong una kang nagpakita. Paano ka napunta sa ganito? Akala ko napakamakapangyarihan mo, but it turns out that you only have a glib tongue. Bakit hindi ka bumangon kasama ng hangin at pumailang lang hanggang 70,000 milya? Panipi, nang makita ni Yezuan ang kanyang kahabag-habag na kalagayan, hindi niya maiwasang kutsain siya. Tungkol naman sa kahulugan ng pumailang lang 70,000 milya, ang ibig sabihin ay bakit hindi ka pumunta sa langit. Bago pa makapagsuka ng dugo ang kabilang partido, ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor ay sumunod at agad na dinurog ang ulo ng kabilang partido. Nasayang ang pangalawang Unicorn's Descent. Sa katunayan, ang labanang ito ay hindi nangangailangan ng Unicorn's Descent, ngunit si Yezuan ay puro pagdiriwang. Ang pangatlong antas na eksperto sa Undying Soul Realm ay namatay ng napakalungkot. Maging ang kanyang kaluluwa ay pinawi ni Yezuan. Dapat ay mayroon ding binhi ng kaluluwa ang taong ito, kaya walang masyadong bagay sa ring. Ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Fair na. Matapos kainin ni Yezuan ang mga bagay sa ring, diretso niyang dinala si Suyu at ang iba pa sa 100 Beasts Territory. Sa panahong ito, si Suchin, Suyu, at ang iba pa ay nagpatira pa na bilang paghanga kay Yezuan. Noong una nilang nakilala si Yezuan ay nasa ikatlong antas lamang ng Undying Body Realm. Ngunit ngayon, nakapasok na siya sa ikapitong antas ng Undying Body Realm. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring gawin ito kahit na sila ay bigyan ng 10,000 taon. Ngunit parang wala pang 10 araw ang ginugol ni Yezuan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay daan-daang libong beses. Si Suchin at Suyu ay puno ng paghanga kay Yezuan, at gayon din ang iba. Sila ay talagang mas bata sa tribo dahil madalas silang nag-iisa sa loob ng 100 taon o kahit 1,000 taon. Ang grupong ito ng mga tao ay katumbas ng mga tao sa kanilang kabataan o 20s. Kung hindi dahil sa napakalamig na hitsura ni Yezuan, tiyak na iikot sila sa paligid ni Yezuan. Posible pa nga na lahat sila ay magpakasal kay Yezuan. Gayunpaman, ang isang malakas na tao tulad ni Yezuan na maaaring umabot pa sa threshold ng Ascension State sa hinaharap ay hindi kailanman nagkulang sa kababaihan. Ngayong matagumpay nang naihatid ni Yezuan si Suyu at ang iba pa sa 100 Beasts Territory, agad niyang sinulyapan ang misyon. Ang unang bahagi ng Chain Random Mission ay ang iligtas si Suchin at ang iba pa, ang pangalawang bahagi ay ang iligtas si Suyu, at ang ikatlong bahagi ay ang ipadala sila sa 100 Beasts Territory. Ngayong nakarating na sila sa 100 Beasts Territory, bakit hindi pa tapos ang misyon? Sa oras na ito, biglang napansin ni Yezuan na nagbago ang ikatlong bahagi ng misyon. Ang isang tiyak na lokasyon ay lumitaw ang lungsod ng mga hayop. Tila kailangan niyang ipadala si Suyu at ang iba pa sa City of Beasts. Ito ang unang pagkakataon ko sa 100 Beasts Territory. Wala akong mapa ng 100 Beasts Territory. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi niya alam kung nasaan ang lungsod ng mga hayop. Tila kailangan niyang maghanap ng lugar kung saan ito makukuha. Bigla siyang may naisip. Si Suyu at ang iba ay mula sa 100 Beasts Territory, tama ba? Sino ang may mapa ng 100 Beasts Territory? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Panginoon ko, meron ako dito.
Kumuha si Su Qin ng mapa at ibinigay ito kay Yezuan. Agad itong kinopya ni Yezuan at tiningnan ito. Kung magiging maayos ang lahat, makakarating sila sa City of Beasts pagkatapos ng ilang teleportasyon. Gayunpaman, ang 100 Beasts Territory ay kapareho ng 5 Poison Territory. Ito ay isang lugar ng pananampalataya. Ang pagkakakilanlan ng tao ni Yezuan ay maaaring katulad ng 5 Poison Territory dito, tulad ng isang daga na tumatawid sa kalsada. Nasaan ang lungsod ng mga hayop? Itinuro ni Yezuan ang isang lungsod sa mapa at nagtanong. Ang City of Beasts ay ang sentro ng 100 Beasts Territory. Mayroong 5 City Lords doon, ang Patriarchs of the Cat, Fox, Leopard, Bear, at Ox clans, sagot ni Su Qin. Matapos marinig ito, pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at muling nagtanong, so ibig mong sabihin nandoon din si Ancestor Fox? Oo, si Ancestor Fox ay isang City Lord ng City of Beasts, ngunit nabalitaan ko na nawala siya kasama ang Leopard Emperor. May usap-usapan na sila ay may pukan na laban at bumagsak. Pagkatapos magsalita ni Su Qin, hindi napigilan ni Yezuan na manginig. Natatakot na tanong niya, anong sabi mo? Baka nahulog si Ancestor Fox. Pumunta siya sa 100 Beasts Territory para hanapin ang Ancestor Fox, para makita kung may kakayahan ang ninuno ng Fox clan sa Glazed Light Holy Land na sugpuin ang Heavenly Lord ng Fox bloodline ni Luoluo. Sa panahong ito, talagang nakalusot na si Luoluo sa Imperishable Realm, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang Heavenly Lord ng Fox bloodline. Ngayon, sinabi ni Su Qin na maaaring nahulog si Ancestor Fox, hindi ba isang trahedya iyon? Kabanata 1576. Pagkatapos ng paalala ni Su Qin, biglang may napagtanto si Yezuan. Ang Fox Ancestor ay isang undying soul realm powerhouse. Baka nag-condensed siya ng soul seed. Kung siya ay namatay, hanggat siya ay may binhi ng kaluluwa, maaari siyang muling mabuhay. Pero may isa pang problema. Huwag na nating pag-usapan kung may binhi ng kaluluwa o wala. Kahit na mayroon, magtatagal ang muling pagkabuhay. Hindi na makapaghintay si Luoluo na mabuhay siyang muli. Kumunat ang noo ni Yezuan. Mukhang hindi masyadong maganda ang swerte niya sa pagkakataong ito. Maaaring direktang muling magkatawang tao si Luoluo. Gayunpaman, hanggat muling nagkatawang tao si Luoluo, magkakaroon si Yezuan ng 18 taon. Bigyan si Yezuan ng 18 taon at tiyak na lalakas siya kaysa sa langit. Sa oras na iyon, hindi niya magagawang sugpuin ang bloodline ni Luoluo. Sa susunod, ipapadala kita sa City of 100 Beasts. Kapag nakita ng Cat Ancestor ang Golden Cat Bloodline, siguradong aalagaan niya ito. Matapos makipag-usap si Yezuan kay Su Yu, ipinagpatuloy niya ang pag-akay sa kanila sa Hilaga. Ang lungsod ng Daang Hayop ay nasa gitna ng teritoryo ng Daang Hayop. Kinailangan pa nilang maglakbay ng ilang sandali. Ang random chain mission na ito ang pinakamahirap na natanggap ni Yezuan. Gayunpaman, ang gantimpala ay tiyak na napakayaman. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yezuan na mapabilis ang kanyang lakad. Mayroong teleportation array sa malapit, ngunit dahil malapit ito sa gilid ng 5 Poison Territory, hindi niya alam kung nawasak ito. Sa daan, dahil nagtatago siya sa Chaniwei Zenshan, kasabay ng aura ng Old Tree at Ghost Dome Great Emperor, walang nakahanap sa kanya. Makalipas ang isang araw, dumating si Yezuan sa teleportation array. Sa wakas nandito na tayo, Pharaoh na. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, pumasok siya sa palasyo ng teleportasyon at naghanda para i-teleport. Ngunit sa sandaling ito, ang teleportation array sa teleportation palace ay biglang nagsimulang gumana. Bago ito magamit ni Yezuan, automatikong nagsimulang gumana ang teleportation array. Nangangahulugan ito na may nag-teleport. Hoa! Huminto ang teleportation array, at maya-maya, 3 figure ang pumasok sa mga mata ni Yezuan. Matapos makita ang 3 taong ito, ang ekspresyon ni Yezuan ay hindi maiwasang mag-freeze. Dahil ang 3 taong ito ay talagang mga eksperto sa Undying Soul Realm. Paano naging posible iyon? Sa ganoong liblib na lugar, paano lilito ang isang 3rd stage Undying Soul Realm expert? Isa pa, 3 sila ng sabay-sabay. Baka gusto niyang pumasok sa 5 Poison Realm at humanap ng gulo sa 5 Poison Divine Sect. Hindi rin maintindihan ni Yezuan, ngunit ayos lang basta mag-ingat siya.
Silang tatlo ay miyembro ng Cat Clan. Paglapag nila, nakita din nila si Yezuan at ang iba pa. Ikapitong yugto ng hindi nasesire ng katawan, ikasyam na yugto na hindi nasesire ng katawan, ikasyam na yugto na hindi nasesire ng katawan, ikasyam na yugto ng hindi nasesire ng katawan. Sa isang iglap, ang mga aura ni Yezuan at ng iba pa ay nakuhanan ng kabilang partido. Nasa undestructible level lang sila, kaya hindi sineryoso ng tatlo ang grupo ni Yezuan. Gayunpaman, nang palawakin nila ang kanilang espiritual na pandama, natuklasan nila si Suyu at ang iba pa na nagtatago sa loob ng katawan ni Wei Xintian. Itong aura, biglang nanginag ang pinuno ng Cat Clan at napasigaw sa gulat, Golden Cat Bloodline. Gagawa na sana si Yezuan ng paraan para sa kanilang tatlo, ngunit nang marinig niya ito, biglang nanginag ang kanyang katawan. Siya ay natuklasan. Gayunpaman, silang tatlo ay mga eksperto sa Cat Clan at dapat ay mula sa City of Hundred Beasts. Kaagad, hiniling ni Yezuan kay Megatron na buksan ang bibig nito at palayain si Suyu at ang iba pa. Ito nga ay ang Golden Cat Bloodline. Pagbati, kamahalan. Nang makita ng pinuno si Suyu, agad siyang lumuhad sa isang tuhod, at gayon din ang dalawa pang nasa likuran niya. Nang makita ito, agad na nag-react si Yezuan. Gaya ng naisip niya, dapat ay nakuha na nilang tatlo ang balita at gustong pumasok sa Five Poison Realm para hanapin si Suyu. Gayunpaman, ang paghahatid ng balitang ito ay medyo masyadong mabagal. Ikaw ay, gulat na sabi ni Suyu. Gayunpaman, alam niya na ang kataas-taasang pinag-uusapan ay siya dahil mayroon siyang Golden Cat Bloodline. Inutusan kami ng Cat Ancestor na pumunta sa Five Poison Realm para hanapin ang kamahalan, ngunit hindi namin inaasahan na lilito ang kamahalan dito. Sabi ng pinuno, ako ay orihinal na nahuli ng Young Lord Poison Spider ng Sky Spider Sect, ngunit iniligtas ng mga Panginoong ito. Pagkatapos magsalita ni Suyu, lumingon siya kay Yezuan. Sila, hindi makapaniwala ang pinuno. Sabagay, nasa undead physical body realm lang silang tatlo. Paano nila iligtas si Suyu mula sa Sky Spider Sect? Sa anumang kaso, ang Golden Cat Bloodline ay hindi magiging problema, at si Yezuan at ang dalawa pa ay tila hindi naging banta sa kanila, kaya walang pakialam ang pinuno. Kamahalan, bumalik sa lungsod ng daang hayop kasama namin. Sabi ng pinuno. Susunod, sinundan ni Yezuan ang tatlong eksperto sa Cat Clan sa ikatlong antas ng Undying Soul Realm at direktang nag-teleport. Pagkarating sa teleportation point, sinabi ng pinuno, may isang lihim na teleportation array sa paligid na espesyal na ginagamit ng aming Cat Clan. Direkta naming maabot ang City of Hundred Beasts mula rito. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Ito ay mahusay, maaari itong makatipid ng maraming oras. Gayunpaman, ang ganitong uri ng teleportation array na direktang nag-teleport sa City of Hundred Beasts sa pangkalahatan ay may realm restriction. Tinansya ni Yezuan na maaari lamang itong mag-teleport ng isang eksperto sa Undead Soul Realm. Makalipas ang halos kalahating araw, nag-teleport sila sa lungsod ng daang hayop. Nakarating na ba tayo? Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagdating pa lang nila, nakaramdam siya ng malakas na aura. Ang lungsod ng daang hayop, ang puso ng Hundred Beasts Region, ay talagang pambihira. Sundan mo ako, sabi ng pinuno. Nang lumabas si Yezuan sa Teleportation Palace, nakita niya ang isang solemn na palasyo. Gayunpaman, mayroong iba't ibang mga estatwa sa pasukan ng bawat palasyo, tulad ng mga pusa, leopardo, oso, at iba pa. Gayunpaman, sa huli, sinundan ni Yezuan ang lalaking nangunguna sa isang palasyo na may mahigit 100 beast sculpture. Ang Hundred Beasts Palace. Your Highness, please wait here for a moment. Sabi ng leader at diretsyong umalis, habang ang dalawa naman ay nakabantay sa entrance. Naghintay ng ilang sandali ang lahat, at pagkatapos, may malakas na aura na ikinagulat ng lahat. Napakalakas, maaaring ito ay ang Undead Soul Realm. Hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang kanyang laway. Ang antas ng ekspertong ito ay hindi niya kayang harapin sa ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang notification ng system. Ding, natapos na ang Chain Random Mission 3rd Round. Kasabay nito, 2 figure ang lumitaw sa harap ni Yezuan at ng iba pa.
Ang isa ay ang pinuno ng grupo na kakaalis lang, habang ang isa ay isang babaeng pusa na may gintong balahibo. Nang itinuon ni Yezuan at ng iba ang kanilang mga tingin sa kanya, nagulat sila. Bloodline ng gininto ang pusa. Ang babaeng pasang ito ay isa sa mga City Lords ng City of Hundred Beasts, ang ninuno ng cat race. Ito talaga ang Golden Cat Bloodline. Mula nang lumitaw ang cat ancestor, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Suyu. Sa bagay, magkadugo ang dalawa. Pagbati, Panginoon ng lungsod. Sabay-sabay na bumati sina Suchin, Suyu, at ang iba pa. Bagamat hindi mula sa beast race si Yezuan, yumuko rin siya. Kabanata 1577, Panginoon ng lungsod, ang mga Panginoong ito ang nagligtas sa akin mula sa Sky Spider sect. Direktang sabi ni Suyu. Bumagsak ang tingin ni Cat Ancestor kay Yezuan at sa iba pa. Yezuan, 7th degree Undying Physic Realm, Human. Old 3, 9th degree Undying Physic Realm, Monster. Ghost Dome Great Emperor, 9th degree Undying Physic Realm, Rare Beast. Sa mga mata ni Cat Ancestor, tanging ang Ghost Dome Great Emperor lang ang karapat-dapat sa kanyang atensyon. Para naman kay Yezuan at sa Old Tree, hindi man lang sila kwalipikadong makilala siya. Bagaman ang Sky Spider Sect branch ay walang ekspertong Undying Physic Realm, nabalitaan kong iniligtas mo ang mga tao sa araw ng kasal ng Poisonous Spider Young Lord. Kapuri-puri ang iyong lakas at tapang. Gayunpaman, ni isa sa inyo ay walang pananampalataya. Saan ka nanggaling? Tinanong ni Cat Ancestor si Yezuan at ang Old Tree. Nagmula kami sa isang malayong lugar sa timog ng Five Poison Territory. Nagkataon na na-encounter namin ang bagay na ito, kaya tumulong kami, sagot ni Yezuan. Ikinagulat nito ang Cat Ancestor dahil akala niya ang pinuno ay ang matandang puno. Pagkatapos ng lahat, ang Old Tree ay isang 9th degree Undying Physic Realm expert habang si Yezuan ay isa lamang 7th degree Undying Physic Realm expert. Bakit nagsalita si Yezuan? Hindi naman malabong may ipanganak na martial artist na ka-level mo sa South, diba? Kinaikit ni Cat Ancestor ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang pakialam. Fine, you have done a meritorious deed. I can give you a chance to become my disciple. This will speed your cultivation. Breaking through to the Undying Physic Realm is just around the corner. Tulad ng Five Poison Territory, ang 100 Beast Region ay ang teritoryo ng mga halimaw, kaya kailangan nilang dalawa na magkaroon ng pananampalataya. Matapos marinig ito, nakaramdam ng kawalan ng magawa si Yezuan. Nangyari na ang bagay na pinakakinakabahan niya. Paumanhin, City Lord, nandito ako para hanapin si Fox Ancestor. Naikuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Ninuno ng Fox, biglang nagningning ang mga mata ni Cat Ancestor. Isang hula ang lumitaw sa kanyang puso, ngunit siya ay isang taong nabuhay ng 10,000 taon. Ang ganitong uri ng emosyon ay natural na hindi makikita sa kanyang mukha. Narinig mo na yata na ang Fox Ancestor ay nawala at wala na sa City of Hundred Beasts. Sabi ng Cat Ancestor, narinig din ito ng Junior na ito. Na-activate ng Junior na ito ang Heaven-Loathing Fox Bloodline dahil sa isang kaibigang Fox. 17 taong gulang na ako ngayon, kaya gusto kong hanapin ang Fox Ancestor para makita kung kaya niyang sugpuin ang Heaven-Loathing Fox Bloodline, matapat na sabi ni Yezuan. Oh, nasusuklam si Heaven Fox Bloodline. Panipi, bahagyang nagulat ang Cat Ancestor. Narinig din niya ang Celestial Loathe Fox Bloodline, ngunit ito ay isang alamat lamang ng lahi ng hayop. Gayunpaman, hindi niya intensyon na magtanong ng labis. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang bagay ng Cat Clan. Kaya naman, bahagyang tumango lang siya at sinabing, ang interspatial ring na ito ay ang iyong gantimpala. At saka, kung mayroon talagang may Heaven-Loathing Fox Bloodline, maaari kang pumunta sa Fox Clan at magtanong. Pagkatapos niyang magsalita, ibinato niya ang Universe Ring kay Yezuan. Walang gaanong bagay sa loob, ngunit sapat na para sa isang tao na makalusot sa Undying Soul Realm. Napakaganda na ng gantimpala na ito. Maraming salamat, Senior. Itong Junior na ito ay aalis na. Kinuha ni Yezuan ang interspatial ring at nagpasalamat sa kanya ng nakakap fist. Ipapalabas na kita, sabi ng eksperto sa Undying Soul Realm sa tabi ng Cat Ancestor.
Tumango si Yezuan at umalis kasama ang Old Three, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen. Natapos na ang kanyang misyon, kaya hindi na niya kailangan pang manatili pa rito. Sa ilalim ng gabay ng isang tao, mabilis na umalis si Yezuan sa Hundred Beasts Plaza. Matapos ihatid ng pinuno si Yezuan palabas ng Hundred Beasts Plaza, sinabi niya kay Yezuan, ang Fox Clan ay nasa hilagang kanluran ng Hundred Beast City. Magtanong ka lang at makikita mo ito. Maraming salamat. Nagpasalamat si Yezuan at umalis kasama ang Old Three at ang dalawa pa. Ang pinuno ay tumingin sa direksyon na kanyang nilisan na may kumikislap na mga mata bago siya tuluyang sumunod. Ang Cat Ancestor ay lihim na nagbigay sa kanya ng isang misyon, na sundan si Yezuan at ang iba pa. Sa tamang panahon, gagawin niyang mananampalataya si Yezuan. Nahulaan ng Cat Ancestor na si Yezuan ay maaaring mula sa Five Poison Sect at iniligtas niya si Suyu para makalusot siya sa City of Beasts at makuha ang kanilang tiwala upang makakuha ng mga sikreto. Pagkaalis ni Yezuan at ng iba pa sa Hundred Beasts Plaza, tumungo sila sa hilagang kanlurang direksyon ng City of Beasts. Sa daan, nakatagpo sila ng iba't ibang mga hayop, na lahat ay tumingin kay Yezuan ng kakaiba. Walang masyadong tao at halimaw sa City of Beasts, at nasa Undying Physic Realm lang sila. Ito ay medyo kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ito ang sentro ng Hundred Beasts Territory. Ang hirap kasing umakyat sa langit para sa sinumang wala sa Undying Soul Realm na pumunta rito. Hindi pinansin ni Yezuan ang mga tingin ng mga taong ito at lumakad ng mag-isa. Gayunpaman, napansin niya ang lalaking nangunguna na sumusunod sa likuran niya. Sinusundan mo ba ako dahil gusto mo akong gawing isang mananampalataya ng Cat Ancestor? O? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Bagamat hindi niya kayang talunin ang isang eksperto tulad ng Cat Ancestor, hindi niya ito pakakawalan kung gusto siyang patayin ng kabilang partido. Ang Cat Ancestor ay nasa Undying Soul Realm lamang. Nakapatay siya ng isa bago umalis sa Hundred Beasts Territory, kaya wala iyon. At saka, kakakuha lang niya ng interspatial ring. Ang mga bagay sa loob ay lubos na nagpabuti sa kanyang paglilinang, at siya ay nasa bingit ng pagpasok sa Undying Physic Realm. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang tirahan ng Fox Clan. Sino ang pumunta doon? Dalawang eksperto sa Fox Clan sa harap ng courtyard ng Fox Clan ang hamarang kay Yezuan. Ito ay si Yezuan. Pumunta ako sa Fox Clan ngayon para pag-usapan ang isang bagay sa iyong clan, sabi ni Yezuan na may kasamang Copfist sulot. Bihira na makakita ng isang tao na walang pananampalataya, ungol ng isa sa mga gwardya, pagkatapos ay nagtanong, ano ang gusto mo? Ito ay ganito. Ang isang ito ay may kaibigan na nagtataglay ng napakabihirang Heavenly Fox bloodline ng Fox Clan. Siya ay 17 taong gulang na at ilang beses nang muling nagkatawang tao. Kaya naman ang isang ito ay pumunta sa iyong angkan upang humanap ng paraan upang sugpuin ang Heavenly Fox bloodline, matapat na sabi ni Yezuan. Nang marinig ito ng dalawang gwardya ay pareho silang nabigla. Ano, Heavenly Fox bloodline? Totoo ba iyon? Gulat na tanong ng isa sa mga guard. Oo, mataimtim na tumango si Yezuan. Nagkatinginan ng dalawang gwardya sa unang antas ng Undying Soul Realm. Nakita nila na si Yezuan ay nasa ikapitong antas lamang ng Undying Soul Realm at hindi ito banta sa kanila, kaya medyo nagulat sila. Habang papunta sa Fox Clan, si Yezuan, Old Three, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay nagpanggap na hiwalay, ngunit sa totoo lang, dinala niya sila sa planting space, kaya nag-iisa siya. I'll report this to my superiors. Wait here. Nang matapos magsalita ang gwardya, tumakbo siya sa looban ng Fox Clan. Hindi kalakihan ng courtyard ng Fox Clan. Isa lamang ito sa mga outpost ng Fox Clan sa City of Hundred Beasts. Hindi nagtagal, bumalik ang gwardya na nagmamadaling umalis kasama ang isang lalaki ng Fox Clan. Lord Fox, siya iyon? Sabi ng gwardya, na itinuro si Yezuan. Ang lalaking Fox Clan na ito ay nasa Undying Soul Realm. Hindi siya mahina at malamang ay may mataas na posisyon sa Fox Clan. Anak, sabi mo may kaibigan ka sa Heavenly Fox bloodline. Gulat na tanong ng lalaking Fox Clan. Oo, tumango si Yezuan. Kabanata 1578. Ang kanyang kaharian ay mababa.
Siya ay nasa ikalawang antas lamang ng Undying Realm. Hindi siya makadaan sa 5 Poison Realm upang maabot ang 100 Beast Territory, matapat na sagot ni Yezuan. Nagtaas ng kilay ang Foxman. Dumaan sa 5 Poison Realm. Oo, dumaan ako sa 5 Poison Realm para marating ang 100 Beast Territory, tumango si Yezuan. Nang matapos siya, may bumulalas, imposible, nasa ikapitong antas ka lang ng Undying Realm. Paano ka makakadaan sa 5 Poison Realm para maabot ang 100 Beast Territory? Ang nagsalita ay ang gwardya na naglabas ng Foxman. Hindi lang siya, pati yung ibang guard hindi naniwala. Kahit na ang isang eksperto sa Undying Soul Realm ay mahihirapang dumaan sa 5 Poison Realm, hindi pa banggitin si Yezuan na nasa ikapitong antas ng Undying Realm. Ang realm ay hindi kumakatawan sa lakas, malamig na sagot ni Yezuan. Sa katunayan, ang kaharian ay hindi kumakatawan sa lakas, ngunit ang pangungusap na ito ay ginamit upang ilarawan ang mga henyo. Ang mga henyo lamang ang maaaring hamunin ang mga nasa matataas na lugar. Si Yezuan ay mukhang napaka-ordinaryo. Kahit na hamunin niya ang mga nasa matataas na kaharian, magkakaroon lamang siya ng lakas ng labanan ng isang eksperto sa Undying Soul Realm. Ang yabang, kuya, pasensya na, naging pabaya ako. Pagkatapos magsalita ng guard sa kahihiyan, nagpakita siya ng mabangis na ekspresyon at sinabi kay Yezuan, halika, hayaan mo akong makilala ka. Tingnan natin kung ang lakas mo ay kasing ganda ng iyong bibig. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan. Inilabas niya ang kanyang sandata at winalis iyon. Void Flame Sword Wave. Mabilis ang pag-atake na ito, ngunit hindi niya ginamit ang Burst of Killing Intent. Natakot si Yezuan na patayin ang guard sa isang hit at maging kaaway ng Fox Clan. Hindi man lang naisip ng guard na ilabas ang kanyang sandata, ngunit nang makita niya ang pag-atake ni Yezuan, nagulat siya at mabilis na naglabas ng mahabang espada mula sa kanyang interspatial ring. Klang! Isang malutong na tunog ang umalangaw, at ang gwardya ay pinalipad sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng karamihan. Hindi mo man lang matatanggap ang isang suntok mula sa akin. Mas mabuti ang iyong bibig kaysa sa akin, hindi napigilan ni Yezuan na tuya. Natahimik ang buong crowd. Ang isang tao sa ikapitong antas ng Undying Realm ay maaaring aktwal na magpadala ng isang eksperto sa Undying Soul Realm na lumilipad. Paano ito naging posible? Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Void Flame Sword Wave ay talagang malakas. Ito ba ay talagang isang pag-atake mula sa isang tao sa ikapitong antas ng Undying Realm? Ito ay masyadong pekeng. Maging ang lalaki ng Fox Clan ay nagulat sa paghampas ng espada ni Yezuan. Halatang hindi rin niya inaasahan na mangyayari ito. Sapat na ang kapangyarihan ng espadang ito para patayin ang isang Undead Soul Stage expert kung hindi niya ipagtanggol ang sarili niya. Hindi simple ang batang ito. Kinaikit ng lalaking Fox ang kanyang mga mata. Nagbago rin ang paraan ng pagtingin niya kay Yezuan. Brat, papatayin kita. Sa sandaling ito, ang gwardya na pinalipad ay biglang nagpatatag. Nagpakawala siya ng ilang malakas na sigaw at sinugod si Yezuan. Dahil gusto pa ring lumaban ng kabilang partido, natural na sasamahan siya ni Yezuan. Burst Burst. Void Flame Sword Wave. Ang Undying Soul target na ito, Yes. Siyempre, hindi ulo ng kalaban ang pinupuntirya niya, kundi ang katawan niya. Kung siya ay tinamaan, hindi niya papatayin ang kanyang kalaban. Klang! Isa pang malutong na tunog ang narinig. Ang Undying Soul Guard ay pinadalang lumipad muli. Nawala ang sandata sa kamay niya. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay maaari lamang ilarawan bilang labis na pagpapahalaga sa kanyang sarili. Talaga bang naisip niya na matagumpay ang pag-atake ni Yezuan dahil sa isang sneak attack? Tama na, sigaw ng Foxman. Napaka-epektibo ng kanyang mga salita. Matapos magpakatatag ang Undying Soul Guard, tumigil siya sa pag-atake. Hindi masama ang iyong lakas. Talagang kwalipikado kang tumawid sa 5 Poison Realm. Nang matapos magsalita ang Foxman ay biglang naging pink ang kanyang mga mata. Ito ay kagandahan. Mabilis na ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at ninisyon, kung ito ang paraan ng Fox Clan sa pagtrato ng mga bisita, pagkatapos ay aalis na ako. Ang Foxman ay halatang gustong gayumahin si Yezuan at pagkatapos ay tanungin ang katotohanan. Gayunpaman, hindi nahulog si Yezuan dito. Good boy.
Kahit pumikit agad ako, may gap pa rin. Sa level ko, hindi ko siya mag-ayuma sa isang iglap. Nagulat ang Foxman. Siya ay nasa ikatlong antas ng Undying Soul Realm, habang si Yezuan ay nasa ikapitong antas lamang ng Undying Physical Body Realm. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 5 antas sa pagitan nila. Ang hindi niya magawang gayumahin sa isang iglap ay sapat na upang ipakita na si Yezuan ay hindi isang ordinaryong tao. Sorry, napangiti ng mahina ang Foxman at sinabing, gusto ko lang i-verify ang katotohanan ng bagay na iyon. Walang sinabi si Yezuan. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Ang pangalan ko ay Husong. Elder ng Fox Clan, sumama ka sa akin. Sabi ng Foxman kay Yezuan. Kahit na ang Undying Soul Realm Guard na 2 beses na pinalipad ni Yezuan ay galit na galit, hindi siya nang ahas na suwayan ang mga utos ni Husong. Sinundan ni Yezuan si Husong sa ilalim ng kanyang nakamamatay na tingin. I can't verify the truth of the matter. It's not like you are not willing to be charmed by me. How can I believe you? Sabi ni Husong na nakatalikod kay Yezuan. Naisip na ni Yezuan ang problemang ito. Naglabas siya ng bote ng dugo mula sa kanyang interspatial ring. Ang bote ng dugo na ito ay naglalaman ng dugo ng aking kaibigan. Maaari mong tingnan at tingnan kung mayroong anumang linya ng dugo ng Fox Clan sa iyong angkan. Pagkatapos sabihin iyon ni Yezuan, inihagis niya ang bote ng dugo kay Husong. Napataas ang kilay ng huli nang makita ang bote ng dugo. Ang bloodline na ito ay talagang mula sa aking Fox Clan. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ko pa ito nakita kailanman. Nagulat si Husong. Maaaring si Yezuan ay nagsasabi ng totoo. Sa katunayan, hindi siya naniniwala sa pagkakaroon ng Heaven-loathing Fox sa simula pa lang. Iyon ay dahil ang posibilidad ay masyadong mababa. Higit pa rito, hindi pa ito nagpakita noon. Ito ay palaging isang alamat sa Beast Clan. Pero ngayon, may isang Fox Clan bloodline na hindi pa lumalabas dati. Sa aking angkan, may kabuuang 123 iba't ibang bloodline. Sa kasalukuyan, 120 bloodlines pa rin ang umiiral. Ang 3 pa ay lumitaw na dati. Nag-isip si Husong. Sigurado siyang ang dugong nasa harap niya ay kadugo ng Fox Clan. Gayunpaman, hindi pa niya ito nakita noon. Sa makatuwid, maaaring ito ay isang linya ng dugo ng Fox Clan na hindi pa lumitaw dati. Kahit na hindi ito isang Heaven-loathing Fox, sapat na iyon para maakit ang atensyon ng Fox Clan. Hanggat nagdala sila ng mga tao dito at nagparami, maaaring lumitaw muli. Ngayon, si Husong ay nagsimulang maniwala sa mga salita ni Yezuan. Sumama ka sa akin. Kumunat ang noo ni Husong. Matapos makipag-usap kay Yezuan, pumasok siya sa isang palasyo sa di kalayuan. Pumasok si Yezuan at nakita niya na isa itong palasyo ng teleportasyon. Hindi kaya ipapateleport sila sa Fox Clan. Hindi nagtagal, nagsimulang gumana ang teleportation formation. Nakarating sila sa harap ng isang bangin. Oo naman, ang Fox Clan iyon. Ang lungsod ng 100 hayop ay napakalaki lamang. Hindi nito kayang hawakan ng 100 beast clans. Sa makatuwid, karamihan sa mga angkan ay itinatag sa ibang mga lugar. Pagkalapag, dinala ni Husong si Yezuan sa isang palasyo ng hindi nagsasalita. Pumasok ka at maghintay. Isusumbong ko ito sa mga nakatataas. Pagkatapos magsalita ni Husong, agad siyang umalis. Tumingin si Yezuan sa likod ni Husong. Pagkatapos, pumasok siya sa palasyo at tahimik na naghintay. Kabanata 1579. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Yezuan na maalala na ang apelyido ng Reincarnation Fox Wuxingir ay Hudin. Marahil ay kamag-anak siya ng Fox Clan. Gayunpaman, nang magpadala siya ng voice transmission kay Luoluo, napagtanto niya na ang Reincarnation Fox mismo ay hindi sigurado kung siya ay kamag-anak ng Fox Clan. Ang Liuguang Sacred Ground at Panglay Sacred Ground ay parehong may Fox Clans. Ang Reincarnation Fox Wuxingir ay maaaring ipinanganak mula sa isang Fox Clan member mula sa Panglay Sacred Ground na dumating sa Liuguang Sacred Ground. Ang Fox ancestors sa Fox Clan ay hindi kumakatawan sa ninuno ng lahat ng Fox Clans. Ninuno lang ito ng karamihan sa mga Fox Clans sa Liuguang Sacred Ground. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Yezuan ang isang malaking aura na papalapit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito,
hindi ito isang fifth stage na undying soul. Ang aura na ito ay mas mahina kaysa sa cat ancestor. Marahil ito ay isang ikaapat na yugto ng undying soul. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Husong ang isang batang miyembro ng Fox Clan papunta sa palasyo. Hawak ng binatang ito ang bote ng dugo na ibinigay ni Ye Zuan kay Husong, na dugo ni Luoluo. Mabilis na pumasok ang binata at nagulat na sinabi, mayroon ba talagang heaven-loathing fox bloodline? Totoo naman, hindi alam ni Ye Zuan kung sino ang binatang ito at direktang sumagot. Ako si Hu Yingbo, ang isa pang fox ancestor. Sabi ng binata, yung ibang fox ancestor, natigilan si Ye Zuan at hindi nag-react kahit sandali. Bakit nagkaroon ng dalawang fox ancestors? Ang fox ancestor na sinasabi mo ay kadalasang asawa ko, si Hu Lingqing. Noon, dinala naming dalawa ang aming mga inapo sa Liuguang Sacred Ground, sabi ni Hu Yingbo. Sa pagkakataong ito, naiintindihan na ni Ye Zuan. Kaya siya ang asawa ng fox ancestor. Kung tutuusin, hindi naman kayang manganak ng mag-isa ang fox ancestor, di ba? Pagbati, Senior, nagmamadaling binati siya ni Ye Zuan. Bagamat nawawala ang fox ancestor, si Hu Yingbo ay itinuturing pa rin na fox ancestor. Siya ay isang ikaapat na yugto ng undying soul at maaaring malutas ang problema ni Luoluo. Nasaan na ba itong kaibigan mo? Curious na tanong ni Hu Yingbo. Ang heaven-loathing fox bloodline ay ang pinakamagandang bloodline ng Fox Clan. Sa sandaling maiiwasan nito ang heavenly tribulation, magiging napakalakas ng Fox Clan. Hindi pa ganap na na-activate ni Luoluo ang heaven-loathing fox bloodline, ngunit ang kanyang cultivation ay ilang beses nang mas mabilis kaysa sa iba. Hindi pinapansin ang lahat, ang kakayahan niya na automatikong sunipsip ng Heaven-Earth Yuan Qi ay napakalakas na. Kung si Luoluo ay isinilang sa 100 Beast Realm, makakalusot sana siya sa Imperishable Realm sa loob ng 100 taon sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng Yuan Qi ng langit at lupa. Nasa south siya ng 5 Poison Territory. Doon din ako nanggaling, sagot ni Ye Zuan. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay agad akong magpapadala ng mga tao upang kunin siya. Gayunpaman, sa pagtingin sa sitwasyon ng 5 Poison Realm ngayon, sa palagay ko ay malalampasan lamang natin ang 5 Poison Realm, sabi ni Hu Yingbo. Ang pag-bypass sa 5 Poison Realm, maaaring tumagal ng maraming taon. Ngunit ang kaunting oras na ito ay talagang walang halaga sa mga matandang halimaw na ito na nabuhay ng 10,000 taon. Hindi iyon magagawa, labing-7 na siya ngayong taon. Sa loob ng ilang buwan, sasailalim siya sa kanyang heavenly tribulation, biglang paalala ni Ye Zuan sa kanya. Noon lang nag-react si Hu Yingbo. Sa kanyang minanang alaala, ang heaven-loathing fox ay kailangang sumailalim sa isang heavenly tribulation sa edad na 18. Kung magpapadala tayo ng mga elite, makakabalik tayo sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, ang 5 Poison Sect ay mukhang gumagawa ng malaking hakbang ngayon. Masyadong delikado, umiling si Hu Yingbo at sinubukang mag-isip ng solusyon. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Ye Zuan, sa totoo lang, may ideya ako. Oh, nagliwanag ang mga mata ni Hu Yingbo. Anong ideya? Ang ideya ni Ye Zuan ay gamitin ang dimensyon ng halaman. Hahayaan niya ang kanyang pangalawang clone at ilagay si Luoluo sa plant dimension. Pagkatapos, ipapatawag niya ito. Nakalimutan na niya ito noon, pero ngayon ay naalala na niya. Kung gusto niya, makakarating siya sa Land of Reincarnation sa loob ng 1 araw. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malakas na tunog ang biglang pumasok sa tainga ni Ye Zuan at ng iba pa. Dagandong. Isang malakas na dagandong ang biglang dumating mula sa malayo. Pagkatapos, ang mga tunog ay nagmula sa ibang direksyon. Ang kilusang ito ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ni Ye Zuan at ng iba pa. Anong nangyayari? Kumunot ang noo ni Hu Yingbo. Agad na umalis si Husong sa palasyo at lumabas upang tingnan. Tapos, sumigaw siya, "Family head, this is bad. May mga expert na umaatake sa clan natin." Ano? Nagulat si Hu Yingbo at agad na lumabas ng palasyo. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Ye Zuan na sumimangot habang sumusunod siya. Sa oras na ito, ang mga tunog ng labanan ay nagmula sa lahat ng direksyon ng Fox Tribe. Maraming mga figure na nakikipaglaban sa hangin. Nang makita ito, biglang may naisip si Hu Yingbo.
Nagmamadali niyang isinaaktibo ang kanyang true chi at umungol sa langit, may mga panlabas na kaaway na umaatake. Maging alerto ang lahat, ipaalam sa lungsod ng mga hayop. Nakita niya na ang mga taong umaatake sa Fox Tribe ay mula sa Five Poison Sect. At ang kanilang mga kaharian ay hindi mababa. Sila ay nasa Undying Realm man lang. Malinaw na pinaghandaan ito. Napakaraming eksperto mula sa Five Poison Sect, paano sila napunta sa gitna ng 100 Beast Territory? Hu Song, protektahan ang nakababatang kapatid na ito. Pagkatapos magsalita ni Hu Yingbo, agad siyang tumakbo palabas. Ngunit bago pa siya makahakbang, may sumigaw, hindi maganda, family head, ang transmission array sa City of Beasts ay nawasak. Pati ang nakatago ay nawasak. Ano? Nagulat si Hu Yingbo. Isang bagay para sa teleportation array ang nawasak, ngunit paano rin nadiskubre ang teleportation array na kanilang itinago? Nangangahulugan ito na ang Fox Tribe ay nakahiwalay at walang tulong. Handa talaga silang dumating. Patayin. Nagbago ang ekspresyon ni Hu Yingbo at sumugod siya sa isang direksyon. Ginamit ni Ye Zuan ang Eye of Revelation para i-scan ang lugar at nakakita ng maraming eksperto mula sa Sky Spider Sect, Thousand Foot Sect, at iba pang mga sekta. Hindi nakakagulat na kaya niyang makatakas sa Five Poison Realm ng napakabilis. Lumalabas na ang mga ekspertong ito ay nakalusot sa 100 Beast Territory at sinasalakay ang Fox Tribe ngayon. Nabalitaan ko na nahulog ang Fox Ancestor. Ngayon ay umaatake ang mga taong ito. Baka naghinala sila na ginagamit ni Fox Ancestor ang Soul Seed para mabuhay muli. Biglang naisip ito ni Ye Zuan. Si Fox Ancestor ay isang dalubhasa sa Undying Realm. Kung siya ay matagumpay na mabuhay muli, ang lakas ng 100 Beast Territory ay tataas ng husto. Kaya ayon, sa pag-iisip nito, biglang nag-react si Ye Zuan. Nagkataon, naabot na niya ang rurok ng Undying Realm at malapit na sa isang pambihirang tagumpay. Ito ay isang magandang pagkakataon. Maaari kang tumulong. Huwag kang mag-alala sa akin, biglang sabi ni Ye Zuan kay Hu Song sa tabi niya. No, family head asked me to protect you. Umiling si Hu Song, pero sa ekspresyon niya, gusto rin niyang sumali sa laban. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa Undying Realm at kayang pumatay ng maraming kaaway. Kung ganun, sabay na tayo. Biglang kumislap ang mga mata ni Ye Zuan. Direkta niyang inilabas ang kanyang sandata at umatake. Anong ginagawa mo? Nagulat si Hu Song. Damn it, si Ye Zuan ay nasa ikapitong antas lamang ng Undying Body Realm, at ang mga taong dumating para salakayin ang Fox Clan sa pagkakataong ito ay nasa Undying Soul Realm. Niligawan ba niya si kamatayan sa pamamagitan ng pangahas na lumahok sa isang labanan sa antas na ito? Kabanata 1580. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Hu Song ay lubhang nagbago. Sa ibang pagkakataon, hindi siya matatakot sa 4 na second degree na Undying Soul Realm na eksperto. Gayunpaman, nasa malapit si Ye Zuan. Paano kung nahuli siya sa crossfire? Maaari lamang niyang ipagdasal sa kanyang puso na si Ye Zuan ay nag-condense ng isang patak ng Undying Blood Essence upang siya ay mabuhay muli pagkatapos ng kamatayan. Sa kasamaang palad, hindi na-condense ni Ye Zuan ang Undying Blood Essence nang pumasok siya sa Undying Soul Realm dahil mayroon siyang mas ligtas na pangalawang doppelganger. Ang pag-condense ng Imperishable Blood Essence ay nangangailangan ng maraming oras, gayon din ng maraming makalangit na materyales at makalupang kayamanan. Idagdag pa ang katotohanan na ang kanyang cultivation level ay mabilis na tumaas, at kapag siya ay nag-level up, ang lumang Imperishable Blood Essence ay hindi na magiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, nang iangat ni Hu Song ang kanyang espiritu, biglang pumulupot ang mga labi ni Ye Zuan. Pagkatapos, 3 figure ang lumitaw sa tabi niya. Dumating sila sa tamang oras. Kung nakita mo itong mga pangit na surot, patayin mo sila ng walang awa. Umungol si Ye Zuan at nagmamadaling lumabas. Ang pangahas na lumahok sa antas ng labanang ito bilang isang ikapitong antas na eksperto sa Undying Soul Realm ay nililigawan si kamatayan. Siyempre, ito ang iniisip ni Hu Song. Wala na siyang pakialam ngayon. Kung ang operasyong ito ay hindi mahawakan ng maayos, ang Fox Clan ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Sa kanyang puso, ang buhay ng kanyang mga angkan ay mas mahalaga kaysa kay Ye Zuan. 4 na second degree na Undying Soul Realm expert ay wala sa kanyang paningin.
Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat siya. Nakita niya ang biglang pagsulpot ng kalbong matandang lalaki, ang pambihirang exotic beast Ghost Dome Great Emperor, at ang berdeng Sky Dragon. Hinarang ng bawat isa sa kanila ang isang second degree na Undying Soul Realm expert. F***. Ano bang nangyayari? Huminto si Husong. Ito ay mabuti. Kaya niyang harapin ang huling tao. Sa kanyang kaharian, kaya niyang tapusin ang kanyang kalaban sa loob ng 10 round at pagkatapos ay patayin ang natitirang 3. Gayunpaman, siya ay masyadong walang muwang. 5 round pa lang ang laban niya sa kanyang kalaban nang may lumitaw na figure sa ere sa di kalayuan. Ang figure na ito ay isang eksperto mula sa Golden Toad Sect ng 5 Poison Sect. Gayunpaman, ang kanyang ulo ay sumabog. Patay na siya. Paano ito posible? Nagulat muli si Husong. Maging siya ay hindi pa natatapos sa kanyang kalaban. Si Yezuan at ang dalawa pa ay mayroong undying fleshly body, ngunit talagang pinatay niya ang isa sa kanila. Sino nga ba ang eksperto sa undying third stage realm? Gayunpaman, sa susunod na sandali, naunawaan niya kung bakit napakabilis na napatay ni Yezuan at ng iba pa ang kanilang mga kalaban. Maliban sa spatial eye, ito ay dahil din sa kanilang perpektong pagtutulungan. Bagamat ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay nakikipaglaban ng isa-isa, bigla nilang babaguhin ang kanilang target. Sa ilalim ng focus fire, nahulog din ang pangalawang tao. Pagkatapos, lumitaw ang ikatlong tao. Hindi yun ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang mga aura ni Yezuan, ang lumang puno, at ng Ghost Dome Great Emperor ay biglang lumundag matapos kunin ni Yezuan ang Universe Ring ng ikatlong tao. Nakalusot siya, at saka, 3 sila. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-8 yugto ng Undying Fleshly Body Realm. Ding! Ang espiritu ng abo ay nasira. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 1. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ngayon nasa Undying Soul Stage 1 na siya. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Ngayon ay nasa Undying Soul Stage 1 na siya. Sa isang iglap, ang Old Tree at ang aura ng Ghost Dome Great Emperor ay sumirit ng ilang beses. Tutal, nakatawid sila sa isang malaking kaharian. Bago makalusot, madali nilang mapatay ang isang Undying Soul Stage 2 Elder ng 5 Poison Divine Sect. Ngayong nakapasok na sila sa Undying Soul Stage, ang pagpatay sa isang Undying Soul Stage 3 Elder ay isang piraso ng cake. Bago pa makapag-react si Husong, nagpadala ang Old Tree ng Remnant Flame at pinatay ang kalaban ni Husong sa isang suntok. Pagkatapos, pinawi ng Nihility Flame Sword Wave ni Yezuan ang kaluluwa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagre-react si Husong. Sino ang nagsabi na si Yezuan ay walang lakas na tumawid sa 5 Poison Divine Sect? Kahit nasa pagdaragdag ng 100 Beasts Region, hindi ito magiging problema. Ang 4 na ekspertong ito ng 5 Poison Divine Sect ay namatay lahat sa kamay ni Yezuan at ng iba pa. Ang kanilang Universe Rings ay kinuha din ni Yezuan, habang si Husong ay walang napatay ni isa sa kanila. Tila may papel si Husong sa pagkaantala sa isa sa kanila. Nang hindi hinintay na mag-react si Husong, direktang pinangunahan ni Yezuan ang Old Tree at ang iba pa upang patayin ang kanilang daan palabas. Isa itong magandang pagkakataon para mag-level up siya. Hanggat muling nakalusot si Yezuan, ang Old Tree at ang iba pa ay makakalaban sa 5 Poison Divine Sect. Dahil sa pagkakaiba sa mga kaharian, walang sinumang eksperto sa Undying Soul Stage 3 Undying Soul Stage na naghahanap ng problema kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi rin gagawa ng inisyatibo si Yezuan na maghanap ng mga ganoong eksperto. Kahit na sina Old Shu, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay nakalusot sa Undying Soul Realm, mas madali para sa kanila na patayin ang mga eksperto sa second layer Undying Soul Realm. Ang pagpatay sa isang third layer Undying Soul Realm expert ay higit na mas mahusay kaysa sa pagpatay ng 5 second layer Undying Soul Realm expert. Kasabay nito, ang biglaang paglitaw ng kakaibang grupo ng mga reinforcement na ito ay nakakuha ng atensyon ng marami. Ang karamihan ay hindi nakilala si Yezuan, ngunit may iilan na nakakita kay Yezuan at Husong na magkasama. Bilang karagdagan, pinapatay ng grupo ni Yezuan ang mga eksperto sa 5 Poison Divine Sect, kaya natural nilang ipinapalagay na sila ay mga reinforcement.
Sa oras na ito, isang malalim na boses ang biglang umalangaw mula sa abot tanaw. Hu Yingbo, alam kong ginagamit ng Fox Ancestor ang Soul Seed para mabuhay. Masunurin sabihin sa amin kung nasaan ang Fox Ancestor, o ngayon ang araw ng pagkawasak ng Fox Clan mo. Nang marinig ito, nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan at natuklasan na si Hu Yingbo ay nakikipaglaban sa isang eksperto mula sa Snake Shadow Hall. Ang ekspertong ito mula sa Snake Shadow Hall ay nasa ika-4 na antas din ng Undying Soul Realm. Sa Fox Clan, maliban sa Fox Ancestor na isang eksperto sa Undying Soul Stage, mayroong 3 pang eksperto sa Undying Soul Stage. Si Hu Yingbo ay isa sa kanila. Gayunpaman, ang 2 pa ay hindi kasama ng Fox Ancestor ngayon. Kung si Hu Yingbo ay namatay sa labanan, ang Fox Ancestor ay matatapos. Tulad ng para sa pagkasira ng teleportation array, ito ay tiyak na gawa ng isang traidor sa Fox Ancestor. Bagaman ang karamihan sa Fox Clan ay naniniwala sa Fox Ancestor, ito ay isang paniniwala lamang. Kapag nahuli na ang kanilang mga mahal sa buhay, magiging vulnerable sila sa mga banta. Ang Fox Ancestor lamang ang maaaring mag-utos sa kanila. Sa oras na ito, isang system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ding! Na-trigger ng host ang ika-4 na round ng Chain Random Mission, lutisin ang krisis ng Fox Clan. Nang marinig ito, ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at naisip, mukhang kailangan kong magmadali. Kung mawawasak ang Fox Clan, ano ang mangyayari kay Luo Luo? Pagkatapos, gumawa siya ng desisyon. Wei Zhenchen, Rib Guo, ilabas mo ang iyong kapangyarihan. Natanggap ni Wei Zhenchen at Ghost Dome Great Emperor ang voice transmission ni Yezuan, at ang kanilang mga mata ay kumikislap. Swordblade Storm. Di namamatay na kaluluwang labanan. Si Wei Zhenchen, na nakalusot sa Undying Soul Stage, ay napakalakas pagkatapos gamitin ang 2 teknik na ito. Undying Battle Soul, dagdagan ang lahat ng attribute ng 2 beses. Bilang karagdagan sa Killing Fist ni Yezuan, hindi magiging problema para sa kanya na pumatay ng isang eksperto sa Undying Soul Stage, lalo pa ang makipaglaban ng isa-isa. Gayunpaman, hindi pinadala ni Yezuan si Wei Zhenchen para tulungan si Hu Yingbo. Sa halip, ipinadala niya ang matandang puno. Hanggat tinulungan niya si Hu Yingbo na pigilan ang taong iyon, ang natitirang mga kaaway ay hindi magiging banta. Hindi naniniwala si Yezuan na sinuman ang makakahadlang sa Skyquake Sword. Nang makita ito ng mga eksperto ng 5 Poison Divine Sect, hindi nila maiwasang mabigla. Walang sinumang na target ng Skyquake Sword ang makakaligtas.